Naririnig niyo na po ba ako? Hello? Oh, Hello? Mr. Yan. Ryan, good morning. Okay. Good morning. Nandiyan ka na eh. Live ba tayo? Live? Tingnan ko muna, i-check ko muna kung nadiretso ba ito Sige, sa PC. bago tayo magsimula, may mga nasabi kasi tayo sa i-set aside muna natin yun. Wala naman tong personalan. Trabaho lang, sabi nila trabaho lang, walang personalan. Walang personalan. Kalimutan na natin yung mga yung mga masasamang salita. Hindi naman maganda na nagbabatuhan tayo ng mga hindi magandang salita tapos pinag-uusapan natin ng Diyos. Okay. Dito Sige, tayo sa live ka topic na live ka na ba yan? Live na ba yan? Gusto ko po, nakita ko live na. Okay, sige, ito po. Pangalan niyo po, Ibrahim. Mr. Ibrahim. Maganda siguro ito. Mayroong oras tayo. Ilang oras patagpan ba? Minuto-minuto ba? Isang oras lang. Isang oras lang kasi magsusundo ako ng anak ko. Minuto-minuto, time sandali lang. Magbigay ako ng introduction, 2 minutes. Magbigay ka rin ng introduction, 2 minutes. Ito po yung rules. Ano po ang pangalan? Mr. Ibrahim. Ibrahim. Ako po si Pastor Ryan. Pastor po ako. Pastor ka. Okay. Maganda, Pastor Ryan. Pag inano nyo po ito, huwag nyo pong i-edit ito Yung buo pong ipakita nyo. Walang edit po ito. Walang edit. Pag inano nyo po ito ulit, pinost, huwag nyo pong i-edit. Kasi minsan, yung mga debate, ini-edit nila. Kung ano yung nakapunto sila, yun yung nila. Sige po, bigyan natin ng oras o minuto yung mga bawat isa na mag-present ng kanyang puntos. At ang pag-uusapan po natin ngayon ay yung sinasabi ninyo na hindi namatay si Jesus Christ. So, sabi niyo po, ang challenge ko sa inyo, pakita niyo word for word na sinasabi sa Bible. Sabi niyo, sa Bible, papatunayan niyo na hindi namatay si Jesus Christ. Tama po ba? Sa Bible mismo? Magsalita ganito. Ang tanong mo, pwede na ba akong magsalita? Sasagutin ko 'yan kasama doon sa aking time. Hindi, kasi sinabi niyo po kanina kasi nung usapan natin, ang challenge ko sa iyo, ipakita niyo, sabi mo 101% sa Bible. Sabi ko pakita mo word for word galing sa Bible na hindi namatay si Jesus Christ. So, yun lang muna pag-usapan natin. Opo, ipapakita ko po sa iyo, pero bigyan naman ninyo ako ng ilang minuto. Hindi na pagtanong mo agad sagutin ko. Bigyan mo ako ng minuto, 10 minutes, 20 minutes, ganoon. Kasi hindi pwede nga magtanong ka, sagutin ko kaagad. Bigyan mo ako ng minuto. How many minutes? Sige po, present po kayo 5 minutes. Bawat isa po sa atin magpe-present ng 5 minutes. At pagkatapos ng presentation, yung 5 minutes din na kumbaga question and answer. Ganito na lang, may suggestion like this. 5 minutes delivery, yung tanggapin ko 'yan. Tapos 5 tanong. 5 ganun na lang, 5 tanong, 5 sagot. Tapos i-limit natin ang sagot. Ang sagot ay maximum of 1 minute. Ang sagot 1 minute ang sagot. Pero 5 na tanong. 5 na tanong. Sige po. Okay? Ganito. So, bigyan mo ako ng 5 minutes para may pa-deliver ko sa'yo. Yung tanong mo, sabi mo, ilatag mo sa Biblia na si Jesucristo, hindi siya namatay. Okay. So, anong oras ngayon? Sandali. Sige. 8:05? Sandali. 8:05 po. 8:05 sa akin, 8:06. Okay, matapos ako dito mga 8, okay? 8:11 kasi 6 sa akin. 8:06. Sige. Sige po. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Ihdina siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mga kapatid, ang topic na aming tatalakayin ngayon ay tungkol po sa katotohanan na sinasabi sa Biblia, litra por litra, nga si Jesucristo ay hindi namatay. At sabi ko, 101%, mabasa ko sa Biblia nga si Jesucristo ay hindi namatay. Saan mabasa? Saan mabasa? Hebrews chapter 5 verse 7. Hebrehanon kapitulo 5 versikulo 7. Basahin ko. During the days of Jesus' life on earth, he offered up prayers and petition with fervent cries and tears to the one who could save him from death. And he was heard because of his reverent submission. Tagalog. Okay. Tagalog. Noong si Jesus ay namumuhay parito sa lupa, siya ay nanalangin at lumuluhang nakiusap sa Diyos na nakapagligtas sa kanya sa kamatayan. Okay. Very clear. Okay. Nakapagligtas sa kanya sa kamatayan. Ibig sabihin, hindi namatay. Nakapagligtas sa kamatayan. At dininig siya ng Diyos. Dininig. Okay. Dahil lubusan siyang nagpakumbaba. Bakit? Anong dininig sa Diyos? Yung pagdarasal. Dahil si Jesucristo nagdarasal para mapako. Nagdarasal si Jesucristo na hindi siya mapako. Okay. Dito, sa Bisaya o sa Cebuano, nga sa mga adlaw sa iyang unod, sa nakahalad o mga pag-ampo o mga pagpangamuyo, uban ang makusog nga pagbakho o mga luha ngadto kaniya nga may gahom sa pagluwas kaniya gikan sa kamatayon. Pagluwas kaniya gikan sa kamatayon. Og sa tapos patalinghog tungod sa iyang Diyos nung kahadlok. O si Jesucristo pala, naluwas sa kamatayon. Pag sabi nating naluwas, very clear nga si Jesucristo wala siya namatay. So, kung sabi nila, si Jesucristo kasi nag-offered, yung naman ang allegation ng iba sa nag-offered sa kanyang buhay nga siya ay mamatay. Hindi ganon ang sinasabi ng Diyos na kailangan siya ng dugo, nakailangan siya ng offering. Hindi ganon ang sinasabi rin ni Jesucristo nga ang sarili niya ay offer niya. Hindi nagsasabi si Jesucristo ng ganyan. Mabasa sa Usias chapter 6 verse 6, sinasabi, "For I desire mercy, not sacrifice, an acknowledgement of God's rather than burnt offering." Sinasabi dito, at sa Proverbs naman, Proverbs chapter 16 verse 6, "Through love and faithfulness, sin is atoned for through the fear of eternal and man avoid evil." Kung ang tao daw gusto maging matuwid, ang gawin lamang niya maging faithful ang isang tao, love, faithfulness, and eternal, ma-avoid siya ng eternal avoid of evil. Dagdag pa, ano pang sinasabi sa Biblia? Sa Matthew kapitulo 9 versikulo 13, "But go and learn what this mean. I desire mercy, not sacrifice." Mercy, not sacrifice. Sabi ni Jesucristo, hindi siya nagsakripisyo. Continue, "For I have not come to call the righteous, but sinners." Ang pagpunta pala ni Jesucristo para masalba ang mga sinners. Through Through sa dugo, ay hindi po sa dugo. Kasi ang topic natin ngayon dito, yung si Jesucristo ay hindi namatay. So bakit nandiyan sa topic na yan, yung litra na yan, litra por litra? Dahil po sa katuruan nga si Jesucristo nagpakamatay, he offered himself para maliligtas ho ang mga tao sa kanilang kasalanan. Pero salungat po, dahil si Jesucristo nagsabi na hindi siya nagkailangan ng sakripisyo, kundi kailangan niya lamang niya ang maging righteous ang tao to repent, as sinners to repent. Matthew 12 versikulo 7, sabi ni Jesucristo,
If you had known what these words mean, I desire mercy, not sacrifice, you would not have condemned the innocent. Bakit sino mga innocent? Yung mga At time na po kayo. Time na po. okay, time. Okay, thank you po. Sige po, ang unang katanungan ko po sa inyo. Okay. Kinote niyo po yung Bible. Tama po ba? Sa Bible po kayo nagkuha ng mga reference nyo to prove that Jesus Christ did not died. Doon nga ginamit niyo sa Hebrews chapter 5 verse 7. So Bible pa yung pinag-uusapan natin. So dahil Bible yung pinag-uusapan natin, ina-assume natin na credible yung Bible. Tama? Sagutin niyo po muna. Credible po ba yung Bible as proof of argument? Unang tanong. Tandaan mo, unang tanong. Hindi, Meron ka lang unang tanong yan. Unang tanong, sagutin niyo po ako. Yes Opo. or no? Credible Unang tanong yan. Ha? Sasagutin ko yan. Unang tanong yan. Ha? Hindi yan pwede nga libre. Walang libre dito, Pastor. Yan nga po, Usapan sabi ko sa inyo, na isang may first tanong, question. limang tanong. Nagtanong ka ngayon, I'm counting that is first tanong. Sige po, yun naman sabi ko. Ginamit May ko, first sasagutin question ko. Ginamit ko ang Biblia. Ha? Ginamit. Pastor, hindi kita naririnig. Huwag ka muna magsalita. Dahil nagtatanong po kayo, sasagutin ko, huwag po muna kayo magsalita. Okay? Ang tanong mo, ginagamit ko ang Bible, meaning assume nga credible. Ikaw ang nag-assume, Pastor, hindi ako. Binasa ko lamang dahil ang usapan natin sa Biblia, basahin mo sa Biblia, litra por litra, nga si Jesucristo ay hindi namatay. Alang-alang naman, basahin ko sa Quran. Ang question mo in the beginning, dyan sa mga comment, saan mabasa litra por litra sa Biblia? So binasa ko sa Biblia, dahil sabi yung sa Biblia mabasa, binasa ko ngayon, litra por litra nga si Jesucristo ay sinalba mula sa kamatayan. Sagot sa unang tanong. Hindi po, ang tanong ko po sa inyo, credible ba? Credible sa inyo, as in ginagamit niyo na quote, ibig sabihin, walang mali po yan. Yung Okay, Bible, pangalawang pwede natin tanong i-rely yan. sa Pangalawang sinabi. tanong, credible Ay, ba? hindi po pangalawa Pangalawang yun. tanong yan. Okay. Madaya Ang po pangalawang kayo eh. tanong, Hindi niyo po- ang Biblia hindi niyo ho, po sinagot yung- makinig ka muna, Pastor. Ay, hindi niyo po Nagtatanong ka, sinagot. sagutin ko. Sagutin ko, Hindi Pastor, niyo po makinig sinagot ka yung muna. sagot ko eh. Ang sagot niyo po, para sa akin credible. Pero sa inyo, hindi niyo sinabing para sa akin credible. Imadaya po kayo kasi ang sinagot niyo, para sa akin credible. Ang tanong ko po, dinidire ko, kung sa inyo ba, ikaw, first person, ikaw mismo, kayo pong nag-quote ng Bible, kino-quote mo yung Bible, meaning, credible ito, tama ito. Hindi sa akin ha. Kasi ang sagot niyo po ganito, credible sa iyo. Ibig sabihin sa akin lang credible, hindi sa iyo. Tama ba? Ibig sabihin, pwede mo ikatuwiran sa ano, hindi. Binago yung Bible eh. Halimbawa, ito, pangalawang tanong ko. Hindi niyo sinagot yung tanong ko una. Ang sagot niyo, para sa akin credible, pero hindi para sa inyo. Kinote mo lang. Ibig sabihin, ito tama ito kasi nababasa sa Bible eh. Pero yung tanong na credible ba, pag sinabing credible, katotohanan. Totoo sa akin, totoo rin sa inyo. Pastor, ang sagot ko, tandaan mo na ang sagot ko, Pastor, ay hindi sagot mo. Huwag mong isipin na kung anong isasagot ko, yun ang sa utak mo. Iba yung sa utak mo, iba din sa utak ko. Kanina, hindi ikaw nagsabi nga credible sa'yo, credible sa akin. Sabi lang niyo sa'yo na I assume. So, sino nag-assume? Ikaw, hindi ako. So, sa pangalawa, tanong mo, nga ito ay credible ba? Sabi ko, ayon sa verse, chapter 5, verse 7, makinig ka muna, Pastor. Sasagutin ko. Makinig ka muna, relax. Relax, sagutin ko muna. Pastor, ang text na dyan sa Hebrew chapter 5, verse 7, Hebrew chapter 5, verse 7, kinukot ko yan dahil credible yan. Credible yung verse na yan. Ang Bible kasi, mayroong tama, may mga mali. So, ang tama, kinukot ko. Correct ko yan ang Biblia, chapter 5, verse 7. Ang sinagot ho, ang dasal ni Jesucristo, nga hindi siya mamatay, sinagot ho sa Diyos sa itaas. Pero kung sabihin mo, lahat ay credible, mali po kayo. Marami pong hindi credible sa Biblia, mayroon ding credible.
So pinaniniwalaan namin kung anong nasulat sa Biblia, basta ito ay coincide sa Quran. Okay? At tandaan mo, Okay. ang Sige, sagot ko coincide ay sa hindi Quran. sagot mo. Ang utak mo ay hindi Okay. utak ko. Sige, pangatlong tanong. Pangatlong tanong. Nako, Kahit nakatanong ka pangalawa ng pa lang. dalawa. Pangatlong tanong. Okay. Yun po eh. Pag okay sa inyo, credible. Pag hindi sang-ayon, hindi credible. So bias kayo. Ito, pangatlong tanong ko. Di ba sabi nyo si Pablo, peke? Di ba? Peke siya. At iba-iba pang mga sinasabi mo, false prophet. Ang nagsulat mo ng libro si Pablo. Ngayon, kino-quote mo si Pablo sa sinabi niya. Tama? O, bakit mo kino-quote si Pablo sa sinabi niya, pero sinasabi ninyong mga Muslim, si Pablo, peke, bulaang propeta. O, ba't mo kino-quote si Pablo sa Hebrews chapter 5 verse 7 o yung Book of Hebrews? Tama? Sabi niyo si Pablo, peke, pero ang author ng unanimously, ang author ng Hebrews, si Pablo. Also, kinot mo yung peke na tinuturing yung peke. Tama ba? Ano nga sasagot niyo po doon? Okay. Sabi niyo mga Muslim, si Sagutin Pablo, ko, fake sagutin ko yung pangatlo mong tanong, Pastor. Dinig na dinig sige, ko yung sige. pangatlo mong tanong, dinig na dinig ko. Mm. Pastor, totoo nga si Pablo peke. Pinapakinggan Ba't niya ko, kinaw? kinukot ko, ang mga bagay nga hindi peke. Tao ang peke. May mga salita nga peke, may salitang hindi peke, kagaya sa iyo, Pastor. Peke ikaw. Pero pinaniniwalaan ko yung mga bagay nga dapat paniniwalaan. Ikaw isang peke, Pastor, pero nakikinig ako sa iyo. Peke ka nga, Pastor, dahil wala kang alam nga sa Biblia. Pero pinapakinggan kita. Pinapapakinggan kita kahit peke ikaw na pastor. Si Pablo peke, pero may mga salita si Pablo nga dapat paniniwalaan. Kung nagtuturo man, nagsasalita siya. Sa amin kasi, pastor, kahit Satanas magsasalita, basta totoo. Basta totoo ang sinasabi ni Satanas. Kahit si Satanas paniniwalaan namin, basta totoo kanyang sinasabi. Si Pablo, kahit siya peke, sinungaling, si Pablo, basta totoo yung sinasabi niya, paniniwalaan namin. Pero ang ating topic ngayon, tandaan mo, Pastor, ang ating topic ngayon, nga si Jesucristo hindi namatay ayon sa Biblia.